Mano Blanca, kayo ang magmamano ng lahat ng ito. Mawawasak ang bayang ito kung hindi Mano Blanca ang mamumuno. May karamdaman ipinasa sa akin ng mga ninuno natin. Ang tanging lunas ay isang gamot na gawa sa isang nakakalasong kabuti. Ang Corazon del Diablo. Sa labas, mapanganib ito. Pero dito, ginagalang. Nilidiscover ako dito. Hindi tahimik dito. May ibang mundo dito. Mundo ng anino, ng kabaliwan, ng panaginip, at ng kamatayan. Sangre! 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 Gusto kita, Mia. Kaya sinasabi ko sa ito, ayokong mapahama kayo. Kailangan niyo umalis dito. Hindi na safe dito! Manaming hindi tama sa 4 Santos! Kailangan na natin umalis! Bakit mo ba ako ayaw maging masaya, ma? Kasi pinanganak ako at nasira ko yung buhay mo? Kasi ako yung lumabas nung ni-rape ka? Kung ayaw mo dito, edi umalis ka! Halika na, umalis na tayo dito! Ako ang hari na Nino at pinangako sa akin ni Kapitan na panghabang buhay ang aking kapangyarihan kung papatayin ko kayo! Anong gagawin mo? Los ojos de la noche, la mano de la muerte, la lengua del diablo, el cielo santo. Mia? Anong ginagawa mo sa kanya? Anong ginawa mo sa kanya? Isay, kumusta na ang pakiramdam mo? Mukhang hindi ka pa magaling. Bakit hindi ka muna magpahinga? Hindi ko alam kung ano nangyayari sa bayang ito. Pero aalis na kami. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano, Minyeta. Wag, Roman. Aalis na kami. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo? Papang na lang ang itawag mo sa'kin. Mabuti't nagkamalay ka na. Por favor, vamos a comer. Kailangan mong kumain. Makabawi ng lakas. Pagpasensyahan mo na ang nangyari sa ospital. Sabi ni Dr. Lazaro, maya-maya lang,
Mawawala na ang bisa ng gamot na ibinigay niya sa'yo. Sodium thiopental. Ginagamit pa rin pala ito ngayon. Akala ko, bibigyan ka ni Lazaro ng mga ineksperimentuhan niyang gamot. Hindi ko na dapat ulitin pa ang pakiusap ko sa iyo, Isay. Gusto kong manatili kayo ni Mia dito sa Cuatro Santo. Kayo na lang ang natitira kong kamag-anak. Kayo ng anak mo. Ang huli kong kadugo. Kayo ang magmamana ng lahat. Gusto kong ipakita sa inyo kung gaano kahalagang magpatuloy ang pamilya natin dito sa bayang ito. Si Ben. Ang tiyuhin mo ay isang idiota. Hindi siya ang magtutuloy ng dugo ng Mano Blanca. Aalis na kami ni Mia. Sa ayaw at gusto mo. Ano pang babalikan niyo sa Maynila? Dito, may pagkakataon kang pumangon ulit. Pwede kang magsimula ng bagong buhay. Ginagalang ang pamilya natin dito. Kung anong kailangan mo, kung anong gusto mo, nandito. Hindi ka na kailangan makipagkarera. Hindi mo na kailangan mabuhay na parang dagang kanal. Magpagaling ka na. Hinihintay ka na ng mga maestra sa eskwela. Kailangan magpakitang gilas ka. Ikaw ang bagong dean. Hijo de puta! Hector! Ilabas mo siya dito! Latigo! Dali mo siya doon! Ubad! Ubad! Ubaran mo! Ma'am Isay! Hello, ma'am! Naku, ma'am, buti naman po at nakabalik na kayo dito. Mauna na po ako, Miss Isay. Sige, salamat. Ma'am, kamusta naman po ang pakiramdam ninyo? Naku, sana okay lang po kayo. Ay, siya nga pala, Ma'am Isay.
Sa susunod pala, bibigyan ko kayo nung diet pill ko na iniinom. Tsaka may kasama ng glutathione. Pampaganda. Pero alam niyo, ma'am, kahit po wag na kayo magluto, ang ganda-ganda niyo na po eh. Tsaka, ay, ito pala, Ma'am Isay. Naku, meron pa pala akong isang iniinom. Kasi ma'am, actually, dealer din talaga ako ng mga herbal product. Ganito. Tama, bibigyan na lang kita ng sample. Pero yung next batch, bali, bayaran niyo na po ako, ma'am, ha? Tsaka alam mo ba, yung mga co-teachers ko, naku, grabe, tiba-tiba ako. Sa akin lahat sila umu-order. Kaya, ikaw, ma'am, alam na, baka gusto mong sumali sa network ko. Bali, pwede yun. Ako yung upline. Diba? Wait, saglit lang ha, saglit lang. Oo nga pala, ma'am. Naku, munti ko na makalimutan. Sorry. Mamaya palang 3:00. Ayun, may faculty meeting po kayo. Tsaka, ma'am, kung hindi niyo po sana mamasamain na, okay lang po talaga sa akin na gawin niyo po akong registrar. Si Lando, asan siya? Naku, si Lando, walahan na po siya. I mean, lilipat na po kasi siya sa kabilang bayan, kaya naghain na po siya ng resignation niya. Anyway, ma'am, hindi naman po sa nagbubuhat ako ng sarili kong bangko, ano? But I really believe that I'm more than qualified for the job. Lilipat? Oo, lilipat na. Anyway, ma'am, yung posisyon po kasi talaga ng registrar, ang matagal ko ng... Napili si Tony! Ayoko! Ayoko! Pili ka, Tony! Tulungan mo ko, Tony! Ayoko mapili! Sorry, Tony. Napili ka eh. Hey! You boys, stop that! I said stop that! Anong nangyayari dito? Kayo, dalhin niyo si Tony kay Dr. Lazaro. Wala na po alam Best friend sa akin, Danny, di ba? Pasensya Danny, na. tulungan mo ako mapili, Danny! Napili ka, Tony. Danny! Nako, ito talagang mga kabataan ngayon. Kunding kantsawan lang pinapalaki. O siya, Ma'am Isay, see you later this afternoon, ha? Yung sinasabi ko sa yung network, ha? Dito sa Cuatro Santos, walang nagugutom. Ang pinakadukha ay may tirahan at may kabuhayan. Kaya dapat, araw-araw tayo magpapasalamat kay Kapitan Tomas. Sorry po, Miss Isay. Sige po. Bakit mo ako pinapunta dito? Asa si Lando? Nasa impyerno. At ikaw nagdala sa kanya doon. Sasabihin ko sa'yo ngayon lahat. Dani, hindi ko na alam kung ano totoo, kung ano panaginip. Nakita ng maraming tao. Pinatay mo siya. Pinatay mo si Lando. Sabihan kami ng kapitan. Hindi daw nangyari yun. Kalimutan daw yun. Pinatay mo si Lando. Dahil siya ang Haring Anino. At dahil isa kang Mano Blanca, nasa buto niyo ang pagpapadanak ng dugo. Anong gagawin mo? Hindi. Walang ibang paraan. Papatayin niya kami ni Mia. Walang ibang paraan. Paano niya natatago to sa mga pulis? Walang pulis sa Cuatro Santos. Walang alkalde at walang batas kundi ang pamilya ninyo. At si Kapitan, siya ang Panginoon. Ang mahamon sa kapangyarihan niya, pinapatay o sinisira ang utak gamit ang kabuti. Kaibigan mo si Tony. Nakita ko yung mga kamay niya. Si Tony, hindi ko alam kung sino ang nangyayari. Kung si Kapitan o mga lumang Diyos na lugar na ito, pero gagawin siyang patubuan ng kabuti. Hindi ko alam kung saan siya dinala ni Kapitan.
Pero kailangan ko mailigtas si Tony. Kung kaya ko pa siyang mailigtas, kailangan ko mahanap kung saan siya dinala. Mga lumang, naririnig mo ba mga sinasabi mo? Hindi pa ba sapat sa'yo na nakaharap mo ang Haring Anino? Miss Isay, maniwala ka. Buhay sa baryo ko limlim mga pangyarihan ng kadiliman, ng bangungot, ng kabaliwan at ng kamatayan. Nabibili mula sa mga lumang Diyos na balong ito. Dugo at buhay ang salapi sa mundo nila. At konektado ang lahat ng taga rito dahil sa kabuti. Nagpapanggap akong kumakain din ako. Delikadong suwahin si Kapitan. Yan ang natutunan ng mga magulang ko bago sila mamatay. Bago sila patayin. Dahil hindi nila tinupad ang mga papel nila. Lahat ng tao dito may kanya-kanyang papel. At lalo ka na. Hindi ko alam kung ano. Pero ikaw ang pinaka-importanting tao sa Cuatro Santo. Ikaw, anong papel mo? Ako ang pinili ni Kapitan na maging asawa ni Mia para magpatuloy ang lahi niya. Paano kami makakatakas si Mia dito? Kung alam ko yun, matagal na akong umalis. Hindi ko na kaya, Miss Isay. Hindi ko na kaya magpanggap na masaya ako dito. Na ako ang modelong anak ng Cuatro Santo. Na itago yung galit na nararamdaman ko. Isang araw magkakamali ako. Papatayin ako ni Kapitan. Miss Isay, ipangako mo na kung makakahanap kayo ni Mia ng paraan kung paano makakatakas dito, ipangako mo na isasama niyo ako. Sama-sama tayong aalis dito, Danny. Hello, Jonas? Naririnig mo ba ako? Isay, okay ka lang ba? Andito kami sa 4. Nakarating ka rin sa wakas. Ikaw yung nakikita ko. Sino ka? Ang mga bara magsasabi sa'yo na kailangan mong malaman. Wala akong panahon para manghula. Nasaan tayo? Ano ang Cuatro Santo? Ang Cuatro Santo, ang baryo Kulimlim ay isang natatanging lugar. Nasa gitna ito ng mundong nakasanayan mo at mundong makikilala mo pala ngayon. Anong kinalaman namin ni Mia dito? At ikaw, anong papel mo? Ang pangalan ko dati ay Magda. Ako ang tiyahin mo. Ngayon, ako ang sangre. Ang tulay sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng Kulimlim. Cuatro Santo. 4 na santo. Sila ang sinuunang puon ng bayan na ito. At ang pamilya natin, ang pamilya Mano Blanca, ang nakipagkasundo sa kanila para magkaroon ng kasaganahan sa bayan. Ang kapalit, 4 na buhay ang kailangang alay ng bawat salin lahi. Wala akong panahon para alamin ang alamat nito. Gusto ko lang makaalis kami dito. Sabihin mo sa akin kung paano kami makakaalis sa lintik na lugar na to.
Hindi papayag si Papang na umalis kayo dito dahil kayo na lang ang pag-asa ng pamilya. Ikaw ang nakatakdang pumalit sa akin, Dalisay. Ikaw ang susunod na sangre. Nagawa mo na ang una mong misyon. Inalay mo si Lando, ang hari ng anino sa mga puon. May 3 buhay ka pang kailangang kunin. Hindi. Magaganap ang dapat maganap. Hindi ko sinasadya yung nangyari kay Lando. Hindi ko siya inalay. Hindi nababali ang tadhana. Hindi napuputol sa pag-ikot ang singsing na ulupong. May kapangyarihan ka, Isay. May kakayanan kang pasukin ng panaginip. Kaya mo rin manipulahin ang panaginip ng iba. Gamitin mo ang kapangyarihan mo, Isay. Kung gusto mo makatakas dito, gamitin mo ang kapangyarihan mo. Knock-knock! Hello po, Ma'am Isay! Merienda time! Pichi-pichi! Naku, Ma'am, pasensya na talaga. Ngayon lang kasi dumating ang mga to. Tsaka yung mga gamit po ni Din Salazar, ipapakuha ko na lang mamaya para pagdating po ng mga gamit nyo mula sa Maynila, may mapaglagyan naman po kayo. Tsaka, Ma'am, baka kailangan nyo po ng interior designs. Kung hindi nyo po na itatanong, napakagaling ko po doon. Ma'am, kumain na po kayo. Kasi hindi maganda yung nalilipasan ng gutom. Alam mo ba yung kapitbahay ko, parati nalilipasan ng gutom. Alam mo kung anong ginawa niya sa asawa niya? Tinaga niya gamit ang palakol. Ay, Ma'am Isay, alam niyo po, ang ganda-ganda niyo po dun sa picture na yan. Tingnan niyo po, Ma'am, napakaganda niyo. Ayan, pero alam niyo po, Ma'am, mas lalo pa po sana kayong gumanda kung nakangiti po kayo. Kaya lang, medyo hindi kayo nakangiti. Sabi nila, pag hindi daw nakangiti, nakakatanda yun. Sige, Rosa. Makakaalis ka na. Sige po, Ma'am. Pero, Ma'am Isay, kumain po kayo, tsaka i-enjoy niyo po yung merienda. Pag may kailangan po kayo, ha, don't be shy to call me, okay? Bye! Yung mata ang laki, di ba? Ang tawag lang dito kanya, Rosa Unggoy. Hindi nga pa din color ng ganyan. Parang itong unggoy na to. Siyang nga. Kung gagamitin mo ang kapangyarihan mo, pwede mong baguhin ito. Pwede kong baguhin ang panaginip. Pero hindi ko mababago yung mga nangyari na. Malaki pa rin nagagawa ng panaginip. Kaya nitong magtanim ng kaisipan sa isang tao. Kung anong dapat niyang gawin, kung anong dapat niyang tandaan. Dahil madalas, mas gusto nilang kalimutan ng masasamang alaala. Bakit ako makikinig sa'yo? Pareho kayo ni Roman nang galing sa kasamaan. Walang masama o mabuti sa bayang ito. Kalimutan mo ang nalalaman mo dahil walang pakialam ang mga lumang poon sa kaligtasan. Walang silbi sa kanilang dasal at orasyon. Pinagtatawanan lang nila ang konsepto ng mabuti at masama. Isa lamang akong emisaryo, ang sangre, ang tagapaghatid ng mensahe mula sa mga poon, ng biyaya o ng sumpa nila. Ito rin ang naghihintay sa iyo, Isay. Sino sila? Sila mga taga-4 Santo. Naglalakbay tayo sa landas patungo sa mga panaginip nila. Lahat ng nangungumunyon sa mga puon ay tinatak ang landas ng anino, ng bangungot, ng kabaliwan at ng kamatayan kahit hindi nila alam. Si Rosa. Kung gugustuhin mo, kaya mo siyang bigyan ng matamis na panaginip. Hey, you! What's the funny over there? You student... Who are you? You go out! Out! My gosh, you're so hot! Oh, there's more! Oh my gosh, no! I don't like this! Stop it! Ilipad siya sa sarap at ligaya. Please, let's hurry!
gosh! Please don't stop! O ilibing siya sa impyerno! Wala naman! Miss Rosa, okay ka lang ba? Yes, I'm fine! Weird guys, kadiri pa nakita ko. Masyado kang malambot, Isay. Matututunan mo rin maging matigas sa paglalakbay mo patungo sa pagiging sangre. Bakit hindi ka nagpasundo kay Hector? Malapit lang naman ang eskwelahan eh. Malapit lang yung bayan. Hindi ko na kailangan ng tsuper. Ayokong nakikita ng mga taga rito na pangkaraniwan lang ang pamilya natin. Dala mo ang pangalang Manong Blanca. Tinitingala ang pangalan natin dito. Ang ibig bang sabihin, pwede na tayong pumatay? May bilin ako kay Lazaro na kapag namatay ako sa hindi natural na dahilan, tuturukan niya si Mia ng lason. Buenas noches. Y que tengas dulces sueños. Bakit hindi mo pa pinatay si Papang? Pagkakataon mo na sana. Naabutan mo siyang mahina. Si Mia ang babalikan kapag pinatay ko siya. Bakit hindi mo nalang hayaan si Mia dito sa Cuatro Santo? Masaya siya dito. Hinahangaan, minamahal. Nabubuhay sa kayaman ng mamanahin niya. Bakit hindi mo na lang siya hayaan maging Mano Blanca? Kahit anong oras pwede kang umalis, bumalik sa Maynila, ipagpatuloy ang buhay mo doon. Pakasalan si Jonas, gumawa ng bagong pamilya. Anak ko si Mia, hindi ko siya pwedeng iwanan. Anak ba talaga ang tingin mo sa kanya o bagahe? Hindi ba gusto mo siyang ipalaglag doon dahil bunga siya ng kahiyupang ginawa sa'yo? Hindi ba pakiramdam mong dinaya ka ng buhay dahil bago ka pa magsawa sa pagiging dalagi, naging ina ka na? Pwede mo nang ilapag ang bagahe mo, Isay. Hindi ko siya iiwanan. Perdóname. Gusto ko lang makasigurong ikaw nga yan. Ang medisina. Kung minsan may nakikita akong hindi. Hindi totoo.
hindi nagmumula sa mundong ito. Wala akong ibang pinanggalingang mundo kundi dito. Kung saan lahat pinapanganak at namamatay o pinapatay. Lahat naman tayo ay sinilang na may taning ang buhay. Ang importante ay kung saan inaalay ito. Alam ko kung saan ko inaalay. Ang sa akin, sa Cuatro Santo, sa pagpapanatili ng kapayapaan, ng kasaganahan, ng kaayusan. Ikaw, Isay, saan mo inaalay ang buhay mo? Kay Mia, pumatay na ako minsan para sa kanya. Kaya kong gawin ulit yun. Miski sa'yo, Roman. Así se habla, mi nieta. Ang anak ay nagiging magulang kapag pinatay ang ama. Ang hayop ay nagiging tao kapag pinatay ang Diyos. Hindi ka tunay na Mano Blanca kung wala kang mantsa ng kadugo sa mga kamay mo. Anong ginagawa mo dito, Roman? Anong ginagawa ko dito? Dito! Ako nagpatayo nito. Bawat poste, bawat bloke, bawat pako. Itiniri ko ang gusali ito sa bubog ng puso ko at sa buto ng mga mahal ko. Bueno, bilang ikaw ang bagong dean ng akademiya, tama lang na ipadaan ko ito sa'yo. May amigo ako na pumayag pagpundar ng bagong auditorium para sa nalalapit na anibersaryo. Gusto kong ipakilala sa iyo si Carlos Salvatore, isang negosyante na anak rin ng bayang ito. Sa wakas, I finally get to meet you, Dean Mano Blanca. Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Anong pinakamatinding hangad mo? Ang mailigtas si Mia. Ang makaalis sa baryo ko naman. Sinungaling ka! May mas nangingibabo na kagustuhan sa puso mo ngayon. Ano yun? Ang maghigante. Magda! Magda, tulungan mo ako! Alam mo ang pagkakaiba ng kamatayan sa totoong buhay at sa panaginip? Wala! Natatakot ka bang mamatay? Ang kamatayan ay bahagi ng buhay. Lahat ay tumatawid dito, maski ako. Parang awa mo na, Magda. Napupuno ka ng takot. Takot ka sa mga hindi mo naiintindihan. Sa kadiliman, sa pag-ibig, sa tadhana.
Hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Pakawalan mo ang takot at ang sarili mong Diyos at tagapagligtas. Kung mamamatay ka dito, hindi mo maililigtas ang anak mo. Hindi! Tandaan mo ang pagkakaiba ng panaginip sa katotohanan. Kailangan mong matutong lumaban. Magda, tulungan mo ako. Isa na lang ang kailangan mawala para makatakas kami sa baryo Kulimlim. Tapos na ang iyong pagsasama. Hindi ko pa rin maintindihan ang napasok natin. Pero kasalanan ko to. Ako nagpumilit na pumunta tayo dito. Nung huli tayo nag-away, sabi mo, pinaparusahan kita dahil bunga ka na nangyari sa akin. Sorry kung yun ang naramdaman mo. Dahil pinaghihigpitan kita. Pero hindi totoo yun. Gusto kitang ipalaglag noon. Pero ang Lola Belia mo nagsabi sa akin na wala kang kasalanan. Tama si Inay. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sorry kung hindi ko naparamdam to sa'yo. Sorry kung naramdaman mo. Dahil pinaghihigpitan kita. Na masyado akong nakikialam sa buhay mo. Gusto kong malaman mo na ikaw ang pinakamahalagang parte sa buhay ko. At hindi ako nagsisisi na naging anak kita. Mia, pangako ko sa'yo, hindi kita iiwanan. Handa ako mamatay para sa'yo. At handa rin ako ulit pumatay. Magda, bakit nandito tayo, Isay? Hindi ko alam. Alam mo. Si Carlos, ang tatay ni Mia, tutuloy mo pa rin ang pagpatay sa panaginip niya. Maski alam mong siya ang ikalawang alay. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ako nakakaganto. Tony, nandito na kami! Palayain niyo na kami. Tapusin niyo na yung paghihirap namin. Pangako, Mia. Ililigtas kita. Aalis tayo sa baryo Kulimlim.